Love Serye TV. Sweet Punishment of Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ikalawang bahagi. Stop crying, baby. Pangaalo ni Eunice kay Calvin habang pababa sila ng sasakyan. Galing sila mula sa pamamasyal sa mall ng hapong iyon. Oh, bakit umiiyak yung alaga mo? Tanong ng pinsan niya si Katrina na inabutan na nila sa bahay. Kasama nito ang fiancé na si Frank. Hay naku, kinukulit kasi ako. Gusto raw niya ng bike. Bakit hindi mo ibili? Tanong ni Frank. Oras na magkakabike yan, hindi natitigil yan ng kababike. Bukod sa hindi pwede sa kanya ang mapagod, noong 1 linggo lang, may bata na disgrasya sa subdivision dahil sa pagbabike. Naatrasan ng service car ng isang cable company at nabagok ang ulo. Anong problema? Nandiyan naman ang mga yaya niya. Sabi ng pinsan habang papasok sila sa bahay. Para namang hindi nyo kilala ang batang yan. Masyadong hyper. Masama sa kanya ang mapagod. Hindi siya kasing healthy ng ibang bata. Kaya kailangan maging extra careful ako. Hindi ko nakakayanin kapag si Calvin naman yung mawala. Inagaw ng patuloy na pag-iyak ng bata ang atensyon nilang tatlo. Ayaw nitong tumahan. Naglulupasay na ito sa tiles at hindi maawat ng yaya. Nilapitan ni Frank si Calvin at pinatahan. Sa kaunting pambobola lang, napayapa naman nito ang bata. Kinarga ni Frank si Calvin at bago pumasok ang dalawa sa loob, ay kinindatan sila. Mukhang daddy lang talaga ang kulang kay Calvin. Nangingiting sabi ni Katrina. I think so. Sang-ayon niya. Nandyan ka na pala, Eunice. Sabi ni Manang Dolly. Mula sa pinto. May tumawag kanina at ikaw yung hinahanap. Alam mo ba kung sino? Sino ho? Si Carl Montemayor raw siya. Si Carl Montemayor? Ang taong hinahanap niya. Ang taong kailangan niya para masolusyonan ang problema ni Kelvin. Ano daw kung sabi? Excited niyang tanong sa mayordoma. Magkita raw kayo. May binigay siyang lugar na pagkikitaan ninyo. Isinulat ko sa isang papel at tinikit sa ref. Mabilis na pumasok si Eunice sa bahay at nagpunta sa kusina. Kinuha niya ang note na nakadikit sa pinto ng malaking refrigerator. Isang Chinese restaurant na hindi pa niya naririnig ang nakasulat na meeting place nila. Matatagpuan daw yun sa kahabaan ng Quezon Avenue. 10:00 ng umaga raw bukas at ayaw raw nitong may kasama siyang chaperone. Gusto mong samahan ka namin ni Frank? Presenta ni Katrina. He wants to meet me alone. Nakasimangot na sabi ni Eunice. Lalong naging misteryoso kay Eunice ang pagkatao ni Carl. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw nitong may kasama siyang iba sa pagkikita nila. Kinailangan niyang iwan sina Katrina at Frank sa loob ng sasakyan. Ayaw sana niyang isama ang dalawa, pero nagpumilit ang mga ito. Hindi raw siya dapat makipagkita ng nag-iisa kay Carl dahil mapanganib itong tao. Mapanganib na paano? Tanong niya sa isip habang papasok sa restaurant. Isang 3-star restaurant iyon na ngayon lang niya pinapuntahan. Naupo si Eunice sa isang mesang malapit sa glass wall para agad niya makita ang taong hinihintay. Wala pa kasing 10:00. Nang abutan siya ng menu ng waiter ay doon nalipat ang pansin niya. Hindi naman siya gutom pero kailangan niyang umorder. Baka paghintayin siya ni Carl ng matagal. Ano ba yung importanteng sasabihin mo raw sa akin? Halos mapapitlag na si Eunice pagkarinig sa boses na iyon. Bigla niyang naibaba ang hawak na menu at umangat ang tingin niya sa mukha ng lalaking nakatayo sa kanyang harap. May pusa yata ang lalaking ito dahil hindi niya naramdaman ang paglapit. Carl was good looking in a rugged way. Matangkad ito pero hindi naman kalakihan ng katawan. Kumbaga sa Hollywood, ito yung tipong Arnold Schwarzenegger. Kundi malaben, Affleck ang dating. Kahit simpleng puting t-shirt na pinatungan ng blue polo ang suot ni Carl, ay nadala nito ang dating niya. Bakat na bakat ang magandang abs nito sa suot na t-shirt. Matagal na napatunganga lang si Eunice. Is this Carl Montemayor? Wala na nga sigurong iba dahil ang lalaki lang naman ang hinihintay niya. Besides, sa unang tingin lang, malaki na ang pagkakahawig nito sa nakatatandang kapatid na si Ken. Carl? Paniniguro niya. Meron pa bang ibang Carl Montemayor sa pagkakaalam mo? None that I know, sabi niya habang patuloy na pinagmamasdan ang lalaki. Kamukha nga nito si Ken.
pero ibang-ibang kumilos. Padaskol, mukhang carefree at barumbado. Mukhang sanay ito sa lahat ng kalakaran sa buhay. Pero kung bibihisan si Carl at sa picture mo lang nakita si Ken, iisipin mong magkakambal ang dalawa. Ayon sa impormasyong nakuha niya, 4 na taon ang tanda ni Ken kay Carl. Ituturo na lang niya kay Carl kung paano nito gayahin ang style ng pagdadala ng sarili ng namayapang kapatid nito. Kapag nangyari yon, siguradong mapapaniwala niya si Calvin na si Carl ang amang kinasasabikan. Mahilig si Ken sa eyeglasses, business suits, slacks, and signature shirts. Kung babaguhin din ang hairstyle ni Carl at pakikilusin ng formal, pwede nang isipin na nabuhay si Ken sa katauhan nito. Malaki rin palang transformation ang kailangan isagawa kay Carl bago maging kapani-paniwalang si Ken. Naupo si Carl sa siliyang kaharap ng kinauupuan niya. Paano mo na sigurong ako si Eunice? Iyon pa lang tayo nagkita, hindi ba? Tanong niya. Ikaw kasi ang pinakaalangan sa lugar na to. Maganda ang bihis mo. Para kang pupunta sa isang fashion show. Ikaw lang din ang namumulaklak sa alahas sa mga customer nandito ngayon. Saka maganda ka. Ganun ang description na sinabi sa akin ng nakausap mo kahapon. Hindi nakasagot si Eunice dahil hindi niya alam kung paano makipag-usap sa ganitong klaseng tao. May kagaspangan ng pagbitaw nito ng mga salita. Parang laging nagmamadali. Mukhang madali rin itong mainis at mahirap i-please. Nagdala ka pa ng sangkaterbang asungot, patuloy ni Carl. Di ba ang bilin ko dapat mag-isa ka lang? Napalingon si Eunice sa sasakyang nakaparada sa harap ng restaurant. Nakatingin sa kanila sina Mang Pido, Katrina at Frank. Nagpumilit silang samahan ako. Malayo-layo rin kasi ang Santa Monica dito. Pangatwiran niya, hindi niya magawang salubungin ng mga mata nito. Para nakakapaso at nakaka-intimidate na hindi niya maintindihan. Wala pang lalaki naka-apekto sa kanya ng ganoon. Iniisip niya kung anong mayroon ang kaharap para mapaso siya sa mga titig nito. Maybe because he had a pair of wild eyes. Parang tigre kung tumitig si Carl. Nanunuot at nakapagbibigay ng tensyon. May nararamdaman siya sa pagkatao nito. Parang taglay nito ang matibay na personalidad. Iyong tipong hindi nagpapamanipula kahit na kanino. Mukha ba akong kidnapper? Itong gwapo kong to? May sumilay na pilyong ngiti sa mga labi nito na agad ding nawala pagkatapos sulyapan ng sasakyan niya. Ang ganda ng wheels mo ah. Ilang milyon nga ba ang halaga niyan? Mag-ingat ka lang, takaw karnap yan. Hindi kumibo si Eunice. Pasulyap-sulyap lang siya sa mukha ng lalaki. At habang dumadalas ang sulyap niya, parang dumarami ang nakikita niyang magagandang features sa mukha nito. Hindi pala blackheads ang nasa mukha niya, kundi mga nunal. Saka ang ganda ng eyebrows niya. Lihim na paghanga niya. May manipis na bigote si Carl at ayaw niya sa lalaki may bigote. Pero sa kaso nito, she found it cute. Para nakakadagdag pa ng manipis na bigote ng lalaki sa pogi points nito. Napansin din niyang balbon ito. Mamula-mula ang balahibo na gumagapang sa braso nito, which made him more rugged looking. May maliit na white gold na hikaw sa kanang tenga nito. Maliban doon ay wala nang iba pang borloloy ang lalaki sa katawan. Nang humarap uli sa kanya si Carl, ay bigla niyang iniiwas ang tingin. Namili siya kunyari sa menu ng pagkain na o-orderin. Ayoko nang maligoy na kausap. Ano ang sasabihin mo sa akin tungkol sa pamangkin ko na binanggit mo? Tanong nito na magkasulubong ang kilay, na para bang sa isang maling sagot o kilos niya ay itataob nito ang mesa. Pagkatapos, kinawayan ni Carl ang waiter at umorder din. Mukhang regular customer na roon ng lalaki dahil hindi na tiningnan ang menu. Ikaw, Miss Laurel, anong o-orderin mo? Inalis ni Eunice ang tingin kay Carl at itinoon uli ang hawak sa menu. Pero hindi niya maintindihan kung bakit wala siyang maintindihan sa mga nakalistang pagkain doon, gayong hindi naman iyon nakasulat sa Chinese alphabet. Hindi rin niya maintindihan kung bakit hindi siya mapalagay sa harap ni Carl. Parang may kung ano sa pagkatao nito na gumugulo sa isip at umaagaw ng kanyang atensyon. Wala kang makikitang steak o caviar dyan dahil hindi sila nagsiserve ng ganun dito. Marami silang dimsum o kaya noodles, sabi ni Carl na mukhang naiinip na. Saglit lang niya itong sinulyapan. Wala kasi akong mapili, pagdadahilan niya. Baka dyan pa lang maubos ng oras natin. May inis sa tonong sabi nito. Sabi na nga ba niya at mukhang madali itong mairita.
Marami pa akong mas importanteng gagawin. At ang pakikipag-usap mo sa akin hindi importante? Gustong tumaas ng kilay niya. Marami naman kasing fast food. Bakit hindi na lang tayo doon mag-usap? Mas okay doon. Ikaw ang may kailangan sa akin kaya ako nag-set ng mga kondisyon. Dito ko gustong kumain kaya dito kita pinapunta. Kung ayaw mo dito, kalimutan mo nang gusto mong sabihin sa akin. Pagkakain ko, aalis na ako. Sa Shangri-La ka kumain. Doon ka na rin maghanap ng makakausap. Nag-init ang mukha at nagsalubong ang mga kilay ni Eunice sa mga sinabi ni Carl. Anong akala niya sa sarili para tratuhin niya ako ng ganito? Kahit sa turo-turo o 5-star hotel ka pa kumain, pareho lang ang magiging lakas ng dighay mo. Dagdag pa nito na nakakunot din ng noo. Ibinaba niya ang hawak na menu sa matalim itong tiningnan. Nagpakawala siya ng malalim na hininga pagkatapos. Sinabi ko na sa iyong umatras ka na parang paninisi ng isang bahagi ng isip niya. Galit ka na yata. Sa lubong na mga kilay mo Itutuloy pa ba natin ang pag-uusap na to? Bumuntong hininga uli si Eunice para paluwagin ang naninikip na dibdib dahil sa inis. Okay, you win. Orderin na rin ako ng makapag-usap na tayo. Naiinis na sabi niya. Saka pinasadahan uli ng basa ang menu. Ako nang o-order para sa'yo para mapadali tayo. Tutol sana niya pero naunahan na nito. Bigyan mo rin siya ng pansit canton sa siopaw asado. Sabi ni Carl sa naghihintay na waiter. Pansit canton at siopaw? Nagsalubong na naman ang mga kilay niya. Hindi siya kumakain ng siopaw dahil madalas sabihin ng mga pinsan niya nung bata pa sila na karne ng pusa ang laman niyon. Kahit mag-18 na, hindi pa rin niya na-outgrow ang paniniwalang yon. Hindi rin siya mahilig sa noodles, kaya bihirang-bihira siyang pumasok sa mga Chinese restaurant. Magpoprotesta sana si Eunice pero naunahan uli ni Carl. Ngayon, ano talaga ang kailangan mo sa akin at hinahanap mo ako? Panimula nito habang hinihintay ang order nila. This is about Calvin. Yung pamangkin ko na sinasabi mo? Yes, don't you know him? Sorry, wala akong alam tungkol sa kanya. Sa katunayan, marami na akong hindi alam tungkol sa mga Montemayor. Matagal na rin naman silang walang pakialam sa akin. Kahit nga nang mamatay si Ken, wala nagsabi sa akin. Napanood ko na lang sa balita ang tungkol doon. Nagkaroon ng anak ang ate Maddie ko at si Ken. Ulila na ngayon si Calvin. Ulila? Bakit? Patay na rin ang ate mo? Tumango siya. She died from a car accident 3 months ago. Sige, diretsuhin mo na ako. Ano ang tungkol sa kanya? Sabi ko nga sa'yo, ayoko ng maraming ligoy. Kailangan ko ng tulong mo. Tulong ko? Tumawa si Carl. Huwag kang tumawa. This is something serious. Naiinis na sabi niya. Mukhang wala kang alam tungkol sa akin, prinsesa. Ang sabi ng marami, walang direksyon ang buhay ko. 21 pa lang ako nang itakwil ng pamilya ko. Hindi ako mayaman. Ang mga nakakahalubilo kong tao ang katibayang hindi na ako kabilang sa mayayamang Montemayor. Anong tulong ang maibibigay ko sa pamangkin mo? May sakit kasi si Calvin. Bakit ka sa akin humihingi ng tulong? Hindi naman ako doktor. Sumimangot si Eunice sa pamimiloso po nito sa isang seryosong bagay. Hindi naman pera yung kailangan ko sa'yo. Napairap na sabi niya. Ano? May sakit sa puso si Calvin. 5 months ago nang madiagnose na may maliit na butas sa puso niya. Kaya pala siya nangingitim kapag sinusumpong. Hinihimatay pa nga siya kung minsan. Napailing si Carl. Mukhang nakaramdam ng awa para sa bata. It can be cured now with the help of modern medical technologies. Kailangan lang na isang maselan na masusing operasyon sa Amerika. Bakit hindi mo pa operahan? Isa sa pinakamayaman na mga laurel sa Santa Monica, hindi ba? I need your help, Carl. Natatakot si Calvin kapag pinag-uusapan ng tungkol sa operation. Ayaw raw niyang magpa-opera. Pero kailangan nang maisagawa iyon in a month's time. Kinausap ko na siya. Ang sabi niya, papayag lang daw siya magpa-opera kapag kasama yung daddy niya. Imposible namang hukayin pa natin si Ken. Napaismid muli si Eunice sa pakikipagpilosopo nito. Hindi niya alam na patay na ang daddy niya. Patuloy niya pagkatapos kalabanin ang nararamdamang inis. Hindi yun nasabi ni ate hanggang namatay pa. Worried kasi siya na baka masyadong damdamin ni Calvin at lalong makasama sa kondisyon nito. Kaya hanggang ngayon, tanong ng tanong si Calvin kung kailan siya tatawagan o dadalawin uli ng daddy niya. Hindi man sila madalas magkasama noong buhay pa si Ken. Alam niya kung anong itsura ng daddy niya. Problema nga yan. Ilang taon na ang bata ngayon? 5 years old. At habang lumalaki siya, lalo siya nagiging matanong.
Palagi niyang hawak yung picture nila ni Ken na magkasama. Ang alam niya nasa Amerika yung daddy niya. Ngayon, hinihiling niyang makita si Ken. Kailangan niyang maoperahan para makapamuhay siya ng normal. Huminto si Calvin sa pag-aaral dahil worried si ate na mapagod siya at sumpungin ng sakit. Ang masakit lang, bago namin madala si Calvin sa Amerika para maoperahan, na aksidente si ate. Sa akin ngayon naiwan ang responsibilidad na maipo-opera si Calvin. Ano gusto mong gawin ko? Magpanggap na ako si Ken? Exactly. Bakit? Mukha ba akong multo ni Ken? Malaki ang resemblance nyo. Hindi na siguro mapapansin ng ilang 5 taong gulang na bata ang mga differences nyo ng daddy niya kung gagayahin mo si Ken sa pananamit, sa pagsasalita at sa pagkilos. Tumawa si Carl ng mahina pero cynical. Natigil lang iyon nang iserve na ng waiter ang order nilang pagkain. Sinulyapan lang iyon ni Eunice kahit nagsimula ng kumain ng lalaki. Masarap ang pagkain dito. Favorite hangout ko ito noon. Naging abala si Carl sa pagkain ng sumunod na sandali. Ayoko. Maya-maya ay sabi nito. What do you mean? Ayoko magpanggap na ibang tao lalo pat isang Montemayor. And why not? Hindi ako artista. Madali na mga paniwala ang isang 5-year-old. Besides, hindi magiging mahirap sa iyong gawin yon dahil kapatid mo si Ken. Matagal na akong hindi Montemayor. Itinakwil na nila ako kaya kinalimutan ko na rin sila. Kaya ayaw mong pumayag dahil may sama ka ng loob kay Ken? Dahil ayokong gawin ang pinapagawa mo. Kahit alang-alang man lang kay Calvin. Kadugo mo siya, Carl. Hindi mo ba ako narinig? Matagal na akong hindi Montemayor. Gusto na namang mainis ni Eunice. Mukhang sarado pa ang isip ni Carl sa mga pagpapaliwanag niya. Kapag hindi na-operahan si Calvin ngayong taon, pwedeng lumala yung sakit niya. In fact, mas madalas na siyang inaatake ngayon. Bigla na lang siya nangingitim at nagko-collapse. Mahirap niyang langin ng isang bata, Miss Laurel. At hindi porke bata pwede tayong magsinungaling sa kanila nang hindi nila nalalaman. But this is the only way para madali siyang maihanda sa operasyon niya. Maraming child psychologists na makakatulong sa kanya para ihanda siya sa ganoong klaseng operasyon. Katwiran nito. Can you get my point, Carl? Gustong maglambing ni Calvin sa daddy niya. Gusto niyang makita at makasama, lalo na ngayong wala na ang mami niya. Ako na lang nagpalaki sa kanya. Siguro naman naiintindihan mo kung gaano yun kahirap para sa isang katulad kong mag-18 pa lang. At this age, hindi ba dapat ine-enjoy ko yung buhay ko? Natigil ito sa pagkain. Kumuha ito ng table napkin at nagpunas ng bibig saka isinandal ang likod. Bigla naging seryoso ang mukha ni Carl. Mukhang nakuha na niya ang atensyon. Pasensya ka na, pero ayoko na magkaroon ng kaugnayan sa kahit na sinong Montemayor. Pati ba si Calvin itadamay mo? Hindi sumagot si Carl sa sandaling natahimik. Kinuha ni Eunice ang checkbook mula sa kanyang bag. Sinulatan niya ang isang tseke. Pinilas pagkatapos silagay sa harap nito. Ano to? Tanong nito na nagsulubong ang mga kilay. Hindi sa iniinsulto kita, pero babayaran ko ang serbisyo mo para lang pumayag ka. Isipin mo na lang na trabaho to. Nag-iisip ito, saka dinampot ang tseke. 1 million pesos? Hindi niya alam kung natuwa si Carl o naliitan sa halagang nakalagay sa tseke, base sa ekspresyon ng mukha. Maya-maya ibinaba ng lalaki ang tseke sa ibabaw ng mesa. Madilim ang mukha nito nang tingnan uli siya. Iyong klase ng tingin na mala Robin Padilla. Parang gusto siyang kainin ng buo. Maliit ba yan para sa isang Montemayor? Nananansyang tanong ni Eunice. Without saying a word, dinukot ni Carl ang wallet mula sa backpack ng denim jeans at dumukot ng pera mula roon. Padarag na ipinatong nito ang 3 tig-100 pisong papel sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ay padarag din itong tumayo. Gumalaw ang laman ng mga baso nila. Kulang na lang ay sipain nito ang mesa. Napapitlag tuloy siya. Sinasayang ko lang yung oras ko sa pakipagkita sa'yo, he said angrily. Good day, Miss Laurel. Saka siya tinalikuran. Naiwan si Eunice na natigilan. Bakit ganun ang reaksyon ni Carl? Hindi ba nito nagustuhan ang pag-aalok niya ng pera? Carl, wait. Tinangka niyang habulin ang lalaki pero nagtuloy-tuloy na ito paglabas ng glass door. Nakita niyang sumakay si Carl sa nakaparadang motorsiklo. Hindi na nito sinuot ang safety helmet at halatang galit dahil halos pali pa rin ang sasakyan. Napabuga na lang si Eunice na naiinis na buntong hininga. Lalo na nang mapansing nakatingin sa kanya ang ilang kumakain sa restaurant. Walang modo talaga ang Carl na yon.
Siya lang ang lalaking tumalikod sa akin ng ganon.